mga kababayan. So unahin po natin ngayon mga kababayan itong impeachment nga ni Sara, mga kababayan, na third impeachment na inihain na nga ng mga complainant, no, sa opisina ng Secretary General, no, sa Kamara. So ngayon mga kababayan, syempre panoorin natin. So ano ba yung impeachment na yan nang mapakinggan natin? Ito po. Nako po, Diyos ko po, patay ka dito, Lustay. Ako na nagsabi sa'yo, Day. Nako, eto, mga kababayan, no? Buksan na natin. Eto na. Dito tayo sa Billionaire News Channel. Not just one, but 3 impeachment complaints na ang kinakaharap ngayon ni VP Sara. Patay. Ayon sa bagong grupo ng mga complainant, hindi lang ito usapang politikal, issue na rin ng moralidad. Ang Naku. detalye sa agenda report ni Princess John Manalo. Paris. Tatlong impeachment complaint na ang hinaharap ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Matapos maghain ng mga miyembro ng religious sector at mga abogado ng impeachment complaint laban sa bise ngayong araw. Nako. Inendorso ito ni ML Portolos Representative Laila de Lima na isa rin sa mga endorser ng pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Naku. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating ang mga complainant sa tanggapan ng House Secretary General kasama ang kanilang lead counsel na si Attorney Amando Ligutan. Naku. Halos katulad ng pangalawang impeachment complaint ang kanilang grounds for impeachment na betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, at iba pang matataas na krimen. Giit ng mga complainant, impeachable offense ang umano'y maling paglustay ng hindi bababa sa 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President mula Laki, no? 2022 hanggang 2023 at ang 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim nito. Naku. Nakasaad din sa reklamo ang pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kaanak nito. Naku. Ang hindi umano pagdeklara ni VP Sara sa kanyang salin ng kanyang kumpletong properties at interests at ang pagsasagawa umano ng political destabilization dahil sa naging partisipasyon niya sa hakbang ng Maisog Prayer Rally na nakikayat umano sa mga militar na patalsikin si PBBM. Nako. Can we give a free pass to the Vice President Patay. for stealing not one, not two, but 612,500,000 pesos? Lord, We ako. certainly believe, as a litigator, I certainly believe that we have built a very strong case against the Vice Presidents. We attached Narinig nyo mga kababayan yung sabi ni attorney? Ninakaw niya ang 612 million. Naku, ninakaw. Ang sakit sa pakiramdam nun, no? Ang sakit magpakinggan na ninakaw. Putang ina, oh. Ninakaw. 612 million. Tapos ito pa. Bago natin ipagpatuloy ito mga kababayan. Kanina, nung pinanood ko to sa Billionaire News Channel, may nag-comment. Ang sabi, bakit daw inuna yan? Meron namang flood control. Sabi ko, aba, porkit may flood control, tatakpan nyo na yung impeachment. Mas nauna yan. 'Di ba? Kailan to? 2022. Ma'am Ashley Kate, hello po. 2022. 'Di ba? So bakit daw inuna ang impeachment na kung saan meron namang flood control anomaly. Bakit daw hindi unahin itong flood control? Ayan na naman tayo mga DDS. Kapag ka-flood control ang pagkausapan, tapos may sumapaw na impeachment, sabihin unahin ang flood control. 'Di ba? Pero ngayon nung inaristo si Bong Revilla, isusunod si Jinggoy, si Escudero at si Joel, sasabihin niyo na naman, bakit sila ang inuna? Bakit ang mga kalaban lang ng administrasyon? Bakit di unahin ang mga kaalyado, 'di ba? Ayan na naman tayo mga DDS eh. 'Di ba? Alam niyo itong mga DDS, ang kakapal ng mukha mag-demand, no? Mga demanding ang puta, mga pangit naman. Tapos mga bobo pat mahihirap walang mga pera. 'Di ba? Ang demanding nila kapag ang inuna ang flood control,
Tapos ang inaristo si Jinggoy, si Joel, si Bong Revilla, si Chis Escudero. Ang sasabihin nila, bakit yan ang inuna? Bakit hindi ang kaalyado? O ngayon, merong nag-file ng impeachment, sasabihin na naman nila, bakit hindi ang flood control ang inuna? Bakit ang impeachment? Mga putang ina nyo. Diba? Kaya nga ang husgado ng Pilipinas at ang gobyerno hindi kayo maiintindihan kasi kayo mismo hindi nagkakaintindihan Diba? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, mga tanga-tanga inutil. Kapag ka-flood control ang inuna na inaresto yung mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng bayan, sasabihin ninyo bakit sila ang hinuli. Tapos ngayon, merong nag-file ng impeachment, sasabihin nyo naman, bakit hindi unahin ang flood control? Diba? Mga putang ina. Kaya kung ako yung husgado, putang ina ninyo, dapat sa inyo, bigyan kayo ng mga feeding program na may halong lason. Diba? Oo. Sana si Ombudsman Buying magkaroon ng feeding program na para sa mga DDS, tas lagyan ng lason isa-isa para maubos sila. Sana magkaroon ng pandemic ulit sa Pilipinas tapos lahat ng DDS lang ang apektado. Tapos i-inji ka ng lason isa-isa ng mamamatay. Diba? Putang ina, sumasakit na yung ulo ng gobyerno sa inyo kung anong uunahin. Kapag flood control na mga nagnanakaw sa kaba ng bayan at sa pundo ng flood control ang nakukulong, sasabihin niyo bakit sila ang kinukulong. Diba? Bakit hindi si Martin Romualdez? So ngayon, nung inilipat naman sa impeachment ni Sara, sasabihin niya naman bakit hindi ang flood control. Kaya diba, nababaliw na yung DOJ at Ombudsman at Supreme Court sa inyo kung alin ang uunahin. Diba? Kaya ang maganda sa inyo mga DDS, paglalasunin kayo isa-isa Biruin nyo, hindi kayo maiintindihan. Kaya nga yung Korte Suprema hindi na alam kung ano yung paglalaban Diba? Oo, dapat sa inyo pinaglalason kayo isa-isa Wala naman kayong mga kwenta, wala naman kayong mapapala sa inyo kung hindi puro kabubuhan lang yung pinapakalat ninyo sa Pilipinas. Diba? Putang inang yan. Oo, nakakagigil kayo mga hayop. Mga bobong literal, diba? Mga literal na bobo. Pero diba, isipin yung mabuti mga kababayan. Doon tayo sa flood control, nakukulong na, meron ng makakasuhan. Ayan na si Joel, nandiyan na si Jinggoy, si Chis Escudero, si Bong Revilla. Tapos may susunod pa dyan ng iba. Sasabihin nila, bakit yan ang inuna? Porkit hindi ka alyado? Porkit kalaban? Bakit kinukulong? Di ba putang ina? Sigaw kayo ng sigaw sa flood control. Tapos pag may ikukulong, nagreklamo kayo, mga putang ina nyo. Tapos ngayon, pagdating sa impeachment, sasabihin nyo, unahin yung flood control. The DEP's documents evidencing payments of the Vice President, proving allegedly how she spent the millions of pesos entrusted to her, being the Vice President and also being the head of DepEd. Paliwanag din ni Ligutan, tatayo ang kanilang impeachment complaint kahit pa hindi isama ang salaysay ni Ramil Madriaga na umano'y naging bagman ni VP Sara. With that court decision that makes impeachment harder than it should be, yes, impeachment has become an impossible dream, but we will continue to dream that impossible dream. Para naman kina Father Joselito Sarabia at Father Joel Rinig nyo yan? The dream, the impossible dream. Ayan na mga kababayan, Diyos ko. Ayan na nga, ipinasa na. Oo. At eto nga mga kababayan, sabi pa nga dito ng abogado, dito kasi medyo mahaba-haba to Sabi pa nga ng abogado dito mga kababayan, sabi niya, kung ang teacher nga nagnakaw ng 5,000 sa pondo ng paaralan, nakukulong. Bakit yung nagnakaw ng 612 million, hindi nakukulong? Diba? Tapos ang sagot ng mga DDS dyan, bakit nyo sinabing ninakaw? Ano sasabihin natin? Diba? Bakit daw sinasabing pag nanakaw ang 600 million, confidential nga. Diba? Dito na naman tayo sa salitang confidential. Dapat daw, hindi nasabihin ni Sara, sabi ng mga DDS, kung saan niya dinala ang confidential, kasi daw, confidential nga. So, ganito pala yan. So kung gano'n na lang din naman pala, 'di ba? So kung gano'n lang din naman pala, hindi na pwedeng talakayin ang confidential kasi confidential.
So, yung kapwa niya politiko na may confidential fund, gagayahin yun. Paano kung lahat ng politician mag-offer sila ng 100 billion confidential fund, edi ubos ang pondo ng bayan? 'Di ba? Paano kung bawat mayor mag-o-offer ng 600 million a month? 'Di ba? So papayag kaya tayo niyan? Kaya nga confidential para madaling nakawin. Kaya ba, GM Play? Sa totoo lang ha, yan ang laging rason ng mga DDS. Bakit daw i-explain ni Sarah, confidential nga. So doon na nga tayo sa salitang confidential. Pero mga DDS, alam ko naman mga bobo kayo, tapos hindi naman kayo bungol, hindi naman kayo mga bulag, mga putang ina nyo, di ba? Ang confidential fund is part ng pera ng bayan. No? Kapag kausaping pera ng sambayanang Pilipino mula sa taxpayer or taxpayers' money, ni 5 duling dyan nililiquidate. Ya? Ni 5 centavos dyan binibilang. Kailangan transparent. So, kung sinabi ninyo na ang confidential fund ay wala nang dapat i-explain kasi confidential, edi sana hindi si Sara kumuha ng confidential fund sa pondo ng bayan. Kasi pag sinabi nating pondo ng bayan, kailangan dyan transparent. Pera ng bayan yan. Hindi naman yan paluwagan ng mga DDS Okay lang sana kung paluwagan yan ng mga DDS tapos tinakbo ni Sara. Wala kaming pakialam. Kasi kayo-kayo lang nag-uusap niyan, kayo-kayo lang nagpapaluwagan. Pera ng bayan yan, putang ina, pinaghirapan niya ng mga OFW yung senior citizen na ayaw pang umuwi kasi mahirap pa rin sa Pilipinas. Pinaghirapan niya ng mga mason construction worker. Pinaghirapan niya ng mga nagtitinda ng gulay sa palengke. Pinaghirapan niya ng mga matatanda na kahit hindi na pwedeng nagtrabaho pa rin basta makapagbayad lang ng tax. Kaya kailangan yan transparency. Di ba? Wala kaming pakialam sa salitang confidential. Kasi pera ng taong bayan yan. O doon tayo sa salitang confidential fund. Sabihin natin confidential. So saan ba ginamit ni Sara ang confidential? Pag sinabi natin, ginamit niya, hindi pwedeng malaman kasi para yan sa intelligence. Anong gagamitan niyang intelligence? Wala namang gera sa bansa. Ginamit niya, confidential, kasi pinang-imbestigan niya sa mga kurap. Putang ina, hanggang ngayon, bakit wala siyang kinasuhang kurap? Diba? Ginamit niya ang confidential para matuntun kung saan nagpunta ang bagyo at saan nagmula. Putang ina, buang lang ang gumagawa nun. Paano mo ititrace kung saan nagmula ang bagyo at saan tutungo? Ang ina mo. Diba? Sige nga, confidential. Hindi pwedeng sabihin kasi ginamit sa confidential. So, anong pinanggamitan niya doon? Saan yung ginamitan? Sabihin natin yung confidential pa ay ginamit niya pambili ng armas para sa mga terorista. Saan yung mga terorista dito? Ginera ba tayo? Pinasok ba tayo ng mga mga Abu Sayyaf? Sige nga. Ginamit niya ang pera para sa intelligence para may mga hacker, hindi tayo ma-hack. Putang ina, anong kwenta ng DICT? Anong kwenta ng samahan nila Attorney Aboy? May sarili naman silang pondo. Ginamit ni Sara ang confidential fund para ibili ng missile, para ibigay doon sa mga sundalo. Putang ina, may sariling pondo ang armed forces. Di ba? Ginamit ni Sara ang confidential fund para matuntun kung saan nagpunta si Bato de la Rosa. Putang ina, anong pakialam ng mundo, ng gobyerno dyan kung saan siya nagtuntun? Hindi naman government ng Pilipinas ang nag-warrant niyan. ICC, dapat ICC ang gagastos niyan. Di ba? Yan ang tanong ngayon mga DDS. Kung confidential fund yan, saan niya ginamit? Yun ang tanong ng taong bayan. Saan niya ginamit at bakit kailangan niyang gumamit ng peking pangalan na Mary Grace Piatos na wala namang birth certificate, marriage contract at date certificate at hindi rin rehistrado kasi walang address. Diba? Yan ang tanong ng taong bayan na hindi masagot ni Sara. Or sa madaling salita, binulsan niya. Diba?
Kaya daw hindi pwedeng i-explain at wala nang karapatang magtanong kasi confidential fund. So kung nakawan pala tayo ni Sara ng 1 trilyong confidential fund na i-declared niya, okay lang kasi confidential, wala na tayong karapatan magtanong. E di ubos ang pondo ng bansa. Biruin nyo, confidential fund. Hindi pwedeng isabi kasi confidential. So anong pinanggamitan niya ng confidential? Sa madaling salita, binulsa niya yan. Yun ang totoo. Kasi kung alam mo sa sarili mo na wala kang binulsa, edi sana pa imbestigahan mo. Simple lang naman ang tanong eh. Diba? Ano ba ang tanong ng Senado at ng Kongreso? Anong tanong ng Kongres? Saan mo ginamit? Hindi niya masagot. Anong binili mo? Hindi niya sinabi. Pero may resibo siya na ito yung tumanggap. Sino ba yung tumanggap na yan? Para saan ba? Diba? Kung sabihin mo ang tumanggap si Mary Grace Piatos, bakit tatanggap si Mary Grace Piatos ng ano? Diba? Yan ang mahirap sagutin ni Sara na laging pinagtatanggol ng mga DDS. Wala kayong karapatan magtanong kasi confidential nga. Andyan naman nakalagay o tinanggap ni Mary Grace Piatos, tinanggap ni Kukoy Villamin, ni Uwishi, ni Nagaraya, ni Xiaomi, ni sino pa, ni Jel Jokno, ni Marian Rivera, ni Dudong Bungal, Dudong Barok. Sino ba yung mga putang inang Poncio Pilato na yan? At bakit sila tumanggap? Hindi ba po pwedeng malaman namin kung ba't nila tinanggap yan? Simple lang naman yan eh. Sagutin mo. Ba't nila tinanggap? At bakit sila tumanggap? Sino sila? Diba? Tapos ang sabihin ng mga DDS, wala ka nang paki doon, yan na yung nasa resibo. Putang ina, kung ako pala may confidential funds, isusulat ko dyan, no? O eto, nandito si Ma'am Ashley Kate. O basta, Ashley Kate, yun na yun. O si Tony. O ayan na yan. Si Alex, si Marian, sino pa? Si Pia Wurzbach. Dito si si Gloria Arroyo. O si Vice Ganda. So okay lang. Kasi nandun sa resibo. Baka nakalimutan ninyo. Yung Armed Forces of the Philippines nga, pinikian nila ng resibo na 15 million daw natanggap. Ang sabi ng Armed Forces, wala daw silang natanggap. So anong sagot ng Armed Forces? Kumuha lang sila ng certification. Ginawa nila, binudol nila yung certificate at ang sabi 15 million daw. Tapos sabi ng Armed Forces, wala namang 15 million na abot sa amin. Wala naman silang inabot niya ni piso. Kami naman gumastos niyan. Diba? So, ibig sabihin, si Mary Grace Piatos, katulad yan sa ginawa nila doon sa Armed Forces. Nagbigay daw sila ng 15 million mula sa confidential fund. Tapos nung tinanong ang Armed Forces of the Philippines, wala kaming natanggap. Yung resibo, dinoktor. Ngayon lang ako nakaalam. Di ba abogado si Sara? Ba't naging doktor siya? Di ba? Biruin nyo. Ito, iparinig ko sa inyo, nang malaman ninyo. Philippines. Ito, ito, EFP. Resibo. Dinoktor ni Sara. Ito Pinuna ng Kamara ang mga muling bogus na resibong isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Duda ng mga kongresista, dinoktor ang resibo para pagtakpan ang gastos sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte at ang 7 pinatawag na opisyal ng OVP sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government kanina. Kaugnay pa rin ito sa kontrobersyal na confidential funds ng ahensya at ng Department of Education na dating hinawakan ni VP Sara. Kaya ang mga mambabatas medyo napupuno na raw. We will just reissue another subpoena. Huwag nyo naman kaming hamunin ang committee ito na mag-issue na kami
ng contempt order sa inyo. Una nang hiniling ng Kamara sa DOJ na isyuhan na sana ng Immigration Lookout Bulletin ang 7 opisyal ng OVP. Pero sabi ng komite, nakalipad na pa-Amerika nitong Lunes ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Diba? Kinumpirma naman sa hearing ni Atty. Michael Powa na nag-resign na siya bilang spokesperson ni VP Sara. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023, pinuna ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa COA. Ang ilang resibo kasi na pinasa nila sa Commission on Audit nakapetsa noong 2023 kahit ginamit na pang-liquidate sa confidential funds noong 2022. Oh. Meron ding resibo na nauna pang na-issue noong November 2022 kahit December 2022 lang inilabas ang pondo. diba? Depensa naman ng OVP, nagkamali lang daw sila ng sulat. Oh. Pero hindi ito bumenta dahil hindi isa, kundi 158 na resibo ang may mali-maling petsa. Kita ninyo? Ang palusot ng OVP, nagkamali lang ng sulat, pero 150 ka resibo. Ano yun? Nagkamali lahat? Ano yun? Ulyanin yung nasa ano ninyo? Accounting officer? Diba? Ano yun? Bakit kayo tumanggap ng accounting officer na nakakalimot? Oy, tanggalin nyo na yan, palitan nyo na. Biruin nyo, nagkakamali lang daw. Tapos 150 ka resibo. Ano yung mali-mali sinulat? So, ibig sabihin, kung mali yung resibo, di ba nakakarbon yan? Yung ilalim nun, may kopya yun. So, ibig sabihin, ano? Panibago na naman? Panibagong resibo na naman? Para doktorin lang? At hindi na din po kami nagtaka niyan kasi ang mismo ngang ari-arian ng Davao City hindi tugma sa COA eh. Kung mali-mali at dinoktor at bogus-bogus ang resibo ng OVP, hindi na kami nagtaka. Yung mga ari-arian sa Davao City hindi tugma sa COA. Bakit? Hindi ba totoo? Ito, ipakita ko sa inyo. Ganon din naman sa Davao City. Davao City. Ayan, hindi tugma ang ari-arian. Sabi niya, alam niya, mahirap iugnay si dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y anong Sinibak na sa pwesto ang halimaw na Malakas ang pag-asa ko ngayon. Anong tawag nun mga kababayan? May tawag dyan eh. Yung ari-arian ng City Hall or ng local government nila, hindi match sa COA. May tawag dyan eh. Nakalimutan ko yung tawag nun, mga kababayan. Hindi match yung mga kagamitan sa Davao City. No? Sa mismong Davao City, hindi match. Almost 8 billion yun eh. 8.9 billion something, no, na halaga ng mga ari-arian na hindi nagmamatch sa COA. 'Di ba? Ay, Diyos ko, i-search ko lang. Ito Ari-arian sa Davao City, hindi nag-match sa COA. Ito mga kababayan, news. Mga kagamitan ba yon o ari-arian? Mga kagamitan, hindi siya, may tawag doon mga kababayan, hindi siya discrepancy. Hindi siya discrepancy. Basta merong pagmamay-ari ng Davao City na hindi Davao City asset ba? Sige, Davao City asset hindi match sa resibo ng COA. Ayan, sige, try natin. Unreconciled. Ito 'yon mga kababayan. Ito po basahin ko lang Mismong COA na nito nagsabi, mga kababayan. Ayan, breaking COA flags 8.2 billion pesos of unreconciled or better known as ghost asset in Davao City. 'Di ba? Kita nyo 'yan? Yung asset ng Davao City ay hindi tugma. Kaya nga yung COA umalma. Ito po ABS-CBN News nakalagay dito, mga kababayan. Sana may may unreconciled. Sige, dito na lang tayo sa YouTube para marinig ninyo. Unreconciled asset
Davao City. Kaya hindi na kami nagtaka kung bakit may ganyan. Eto 3 buwan Wait lang nang nga, hindi may ads, kumakain mga ng kababayan. kanin o regular na pagkain ang biruin asawa ko. ninyo ang hilig. Sinita ng Commission on Audit ang lokal na pamahalaan ng Davao City dahil sa hindi pagtutugma ng accounting record at isinumiting report hinggil sa physical count of property, plant and equipment noong 2024. Sa audit report na natiling unreliable o hindi pa nasusuri ang kalidad ng 8.7 billion pesos na halaga ng property at kagamitan sa Davao City dahil hindi nagtutugma ang 8.1 billion pesos sa account record at report. Sinasabing hindi nagtugma ang halaga ng property dahil sa kakulangan ng inventaryo at kawalan ng tinatawag na periodic reconciliation o pagkukumpara ng detalye sa pagitan ng accounting at property records. Dahil dito, iginit ng COA na hindi matiyak ang kondisyon o kung totoo ang mga ari-arian ng Davao City. Sinasabing ilang property ang hindi napasama sa report kabilang ang flood control system, power supply system, communication network, gusali, paralan, ospital at health center. O dito, sinitari ng COA mababang paggamit ng Davao City sa pondong inilaan para sa local disaster risk reduction and management noong Kita ninyo, maraming binili pero hindi makita kung nasaan. Hindi nag-match yung resibong binili doon sa mga pinambili. So hindi na kami nagtaka, mga kababayan. Kung bakit sa confidential fund, maaaring ganyan din ang ginawa nila. Mas malaki ang gastos, pero walang naigastusan. Biruin nyo, ganyan din ang issue sa Davao City. Maraming resibo, walang produkto. Paano nangyari yun? Diba? Biruin nyo yan. Bibili ka ng generator, sing laki ng mall. Ang presyo 100 million. Pero walang generator. Ano yan? Gawang rekto ang resibo? Diyan na naman tayo eh. Diba? Kaya hindi na kami nagtataka. Kaya kayo mga DDS, binubugos-bugos na nga yung resibo, minimikos-mikos na nga yung resibo, ipagtatanggol nyo pa rin, confidential fund yan. Hindi mo pwedeng malaman. Confidential nga eh. Tapos imikos-mikos yung resibo, bibili ako ng sito, 100 million isa. Okay lang, kasi may naipakita ka. Putang ina, tanga ka kung ganun. Bibili ka ng ballpen, 1 million ang isa. At least may ballpen, may resibo. Sinong maniniwala? Ballpen, 1 million isa. So wala ka ng problema dun, Kent. Bakit? May ballpen naman eh. Nakita naman yung item, may resibo din naman eh. Ang resibo, may ORCR ba yun? Parang motor. Diba? Yan ang mahirap sa mga DDS. Sinampal lang yan ang katotohanan. Bulag, pepe, bungol pa rin kay mga hayop kayo. Bibili ka ng notebook, 100 million ang halaga. Wala nang question kasi may notebook at resibo naman. Putang ina. Saan ka nakakita ng notebook tag 100 million ang isa ng notebook? Ano yan? Brand ng Chanel, Prada, Gucci, Hermes at Louis Vuitton. Bibili ka ng sardinas, tag 100 million ang isa. Putang ina, anong laman ng sardinas? Ginto. Tapos pag magtanong tayo bakit ganyan kamahal, wala ka ng karapatang magtanong, confidential nga eh. Diba? Putang ina, ginawa tayong bobo, ginawa tayong tanga. Ganyan pala ang estilo ng pagnanakaw ninyo. I-overprice ninyo yung item, tapos sabihin ninyo wala ka ng karapatan magtanong. Kasi bakit? Nandyan naman yung item, nandyan naman yung resibo. Putang ina. Kung kakuntsaba mo yung may-ari ng tindahan, bigyan kita 1 million, gawin mo 5 million halaga niyan. Di putang ina, tibang-tiba yung may-ari. Uso yan, mga kababayan, uso yan. Ako nagtrabaho kasi ako sa Child Foundation noon, sa Child Foundation na naka-base sa Australia. So ngayon mga kababayan, ganito po yan. Bawat lakad namin may pamasahe.
bawat lakad namin may pagkain. Lahat ng gastos namin refundable. Refundable. So ngayon mga kababayan, yung resibo, pwede naming doktorin yon. Halimbawa, kumain ka sa karinderya. Siyempre, sabihin mo, ate, kasi karinderya lang naman yun, wala namang resibo dun sa probinsya. Ang sabi, ate, gawin mong 300 yan, isang kainan ko. Kahit 50 pesos lang naman. 'Di ba? Ganun ang ginagawa nila dyan sa confidential fund. Yung refund, gastos mo 100,000, ipa-refund mo 1 million. 'Di ba? Yan ang kanilang hocus-pocus, mga bogus-bogus, mga kababayan. 'Di ba? Ngayon bistado na. Dinodoktor. Totoo yan mga kababayan kasi nakapagtrabaho din ako sa mga ganyan yung mga charity offices, yung mga child foundation, mga foundation ganyan. Lahat ng lakad mo niyan, lahat ng pamasahe mo, kain mo, gastos mo, hotel, kung saan ka, eroplano, ticket, refunded yan. Ngayon, yung hotel, syempre, kung kilalang hotel, i-present mo yung totoong receipt. Pero kung sa hotel lang naman sa probinsya, yung iba dyan yung mga hocus-pocus din yung mga resibo na gawang rekto, na wala nga yun, di ba? Pag totoong resibo, nakapula yung number no, ng resibo na mula sa BIR, pula. Pero pag peke, itim lang, na parang tinta lang nakaganon. Yung official receipt, kemerot-keme. Ganyan mga kababayan. Niloloko nila. 'Di ba? Niloloko nila. Niloloko nila ang sambayan ng Pilipino. Yung pamasahe mo, alimbawa, inutusan ka ng presidente, pupunta ka ng Thailand, mag-iimbestiga ka doon or meron siyang summit na aatinan. Syempre, pagpunta mo sa Thailand, lahat ng gastos doon, refundable yon. Pero pwede mong lukuhin. Sabihin mo, ang ticket ko, 300,000, balikan. Yung bahay ko, yung pagkain ko, yung stay ko doon, 5 araw. So, i-refund yun ngayon. Di sinong niloloko nyo? Yung taong bayan, kasi sa tax ng taong bayan galing yan. 'Di ba? Kita ninyo, asset ng Davao City hindi tugma sa COA, may resibo, walang produkto. 'Di ba? Yan ngayon ang malaking katanungan. 'Di ba? Ayun Sinita ng Commission on Audit ang lokal na pamahalaan ng Davao City dahil sa hindi pagtutugma ng accounting record at isinumiting report hinggil sa physical count of property, plant and equipment noong 2024. Sa audit report na natiling unreliable o hindi pa nasusuri ang kalidad ng 8.7 billion pesos. 'Di ba? Kita nyo. Kaya hindi na kami nagtaka kung may mga ganyang pangyayari. Yeah? Hindi na kami nagtaka, gawain na nila yan Mula sa Balya, nakabilang sa mga complainant, kasama sa kanilang tungkuling moral ang pagpapanagot sa bise dahil sa mga umano'y impeachable offense nito. So ang usapin po ay hindi lamang political, hindi po kami mga politicians. We believe there is moral concern and kaya nandito po kami muli. And we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. Kami po naninindigan na sa paniniwala po namin na oportunidad ito ng pangalawang Pangulo para sumagot sa mga katanungan na hindi nasagot. At sinasabi po niya nung una na hindi daw po siya nabigyan ng pagkakataon. At ngayon po ay binibigyan siya ng pagkakataon na itong impeachment na ito ay isang legal na pamamaraan na nakabatay sa konstitusyon. Matatandaan din na kabilang sinalikutan at iba pang complainant sa mga nagsampa ng pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara noong December 2024. Naniniwala naman si De Lima na sapat ang porma at sustansya na ngayon pangatlo ring impeachment complaint laban sa bise. Kaya siya nagpasyang i-endorso ito. Ang mga grounds po hindi po nalalayo doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi rin po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds ginamit ng more than 1/3 of the House of Representatives last year in endorsing and adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Mas na-improve pa nga po. It's Yes an po, Ma'am improved Grace Boliverio. version actually, if I must say. At
Dahil marami raw itong supporting evidence, sigurado raw ang mambabatas na papasa ito sa pagsusuri ng House Justice Committee ng sufficiency in form and substance. Umaasa naman ang mga complainant na maitatransmit kaagad sa tanggapan ni House Speaker Bogie Lee ang kanilang reklamo. Para sa agenda, June Manalo, Billionaire. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, no, ito, reaction ko lang hindi nila ito magagawa kung hindi nila yan nagawa noon pa. Napag-aralan na nila ng ayos yan. Nagawa na nila yan noon na hindi lang sila nahuli or nabisto. Kasi ang galing nila magpalusot ang galing nila magpeke ng resibo, gumawa ng hokus-pokus sa mga presyo. Nagawa na nila yan. Hindi lang siguro 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ginawa na nila yan noon pa man. Kaya alam nyo kung bakit hustler na sila. Totoo yan mga kababayan. Ito reaction ko lang in my own point of view. Hindi ka basta-basta makagawa ng ganyan. Kasi biruin mo, national politician ka ni. National politics ka na. Kung sa local pwede mong gawin yan, pero sa national kung nagawa mo yan, ibig sabihin hustler ka na. 'Di ba? Kung kaya mong magnakaw ng motor na tawag doon automatic, mahirap nakawin ang declutch. Pero kung kaya mong nakawin ang declutch na motor, so sa madaling salita, hustler ka na. 'Di ba? Kasi biruin mo, kung nagawa mo yan sa local at hindi ka nasita, hindi ka nasilip, kaya mo rin gawin sa national. Ang problema, sa national, nabisto ka na. Sa madaling salita, expert ka na. Akala kasi nila, hindi sila mabisto. Ang problema mga kababayan, okay lang sana kung sila-sila lang, magkakausap, magkakasundo sila lahat doon sa isang opisina, sa isang ahensya ng OBP, nagkakasundo silang lahat doon. Ito yung gagawin ni number 1 accountant, ni number 2 accountant, ni number 3, hanggang sa lahat, tapos pipirmahan ko, di tapos. Ang problema mga kababayan, hindi naman porket okay na yung resibo na dinoktor ninyo, siyempre i-check isa-isa ng COA yan. Pangalawa, bukod sa i-check isa-isa ng COA, hindi lang din isa lang ang Vice President, napapalitan ka rin. Malalaman naman yan pagkatapos ng eleksyon kapag ka napalitan ka. Diba? Sa sunod eleksyon 2028, kung sinong papalit na Vice Presidente dyan sa opisina na yan, masisilip isa-isa yan. Diba? Kasi bakit? Hindi naman siya ang may hawak doon. Kaya ngayon mga kababayan, gustong-gusto nilang pababain si PBBM at ipalit si Sara para pag siya ang presidente, makontrol niya lahat. Kaya nga ang Davao City ayaw nilang bitawan Kasi bakit? Pag binitawan nila yan, lahat ng kabulastugan nila dyan sa City Hall ng Davao, or sa Davao mismo, government, masisilip yan ng susunod. Kaya nga ayaw nilang bitawan yan Diba? Kaya ayaw nilang bitawan. Kaya nga atat na atat sila maging presidente si Sara. Kasi pag si Sara na ang presidente, kontrol lahat. Pwedeng burahin ni Sara yan. Pwedeng tago niya. Pwede niyang itapon lahat. Pwede niyang sunugin. Whatsoever at panibago. Kasi siya ang presidente. Ang tanong, paano kung hindi siya maging presidente? Di lahat ng baho niya mahuhuli. Diba? Yun yung mangyayari. Kapag hindi siya naging presidente, good luck. Kaya talagang makakalkal isa-isa yan. Yung Davao City, kapag hindi sila mananalo sa sunod eleksyon dyan, at pag napalitan yan sila, dyan ninyo masisilip. Tignan ninyo ang Las Piñas, napalitan ni Mark Santos, lahat ng baho ni Villar ngayon nakalkal. Diba? Ganun talaga, mga kababayan, nakukontrol kasi nila Pero isubukan ninyo sa sunod eleksyon, palitan ninyo ang Davao City ng namuno. Palitan niyo yan. Magugulat kayo sa mga malalaman ninyong anomalous dyan. Kaya ayaw nilang bitawan yan Kasi may mga tinatago yan sila dyan sa loob. Yung OBP, sa sunod eleksyon, kung ang manalo, hindi DDS na Vice President, putang ina, makakalkal yan. Niwala kayo sa akin. Kung hindi manalo si Sara sa impeachment na to at hindi siya maging presidente, putang ina, sunod-sunod silang lahat. Hustler na kasi. Diba? So yun po yun, mga kababayan.